Hello, my angel. So, ito nga po pala ang aking niluto. Gumawa po pala ako ng banana cacao cake. So, wala po dapat sa plan kong gumawa ng ganyan. Kaya lang may nangyari po kanina na hindi inaasahan. At ito din po pala, may angel. Nagluto ako ng ating famous adobo. Ito na pinakilala ko na kila amo ang ating pangmalakasang adobo. At syempre, gumawa din po ako ng steak. At ito yung aking sariling recipe, guys. So guys, alam nyo lang kung gaano kasarap yan. Talagang nasarapan sila amo. Hello guys! Magandang tanghali. So papasok na tayo guys sa ating trabaho. Tanghali na. Pero nag-PM ako kay amo na sabi ko na malilate ako kasi nga kailangan naming dalhin si Jacob for following check-up sa tenga niya. So, yun guys. Hello, my angel. Good morning po sa lahat ng ating viewers at sa lahat ng mga nanonood ng ating mga video at syempre sa aking mga may angel na original na nanonood at laging nagko-comment. Maraming salamat. Pagdating ko nga po pala dito sa bahay nila amo ay nag-check agad ako ng rep para malaman ko kung ano yung ipiprepare natin at maisip ko agad kung anong lulutuin. Kasi walang message si amo kung ano ba ang lulutuin ko. My angel. Ang ginawa pala ni among lalaki ay sinilid lahat sa freezer yung aking mga dapat lulutuin. So, ang nangyari, minessage ko agad si among babae. Sabi ko, ma'am, bakit wala po akong lulutuin sa rep? Ano po ba, bibili po ba ako sa labas or ano? Kainitan yan guys. At 2 o'clock na po ako halos nakapasok, 1:47 ng hapon. So, ganito ang nangyari guys. Kinuha ko na lang po yung mga lulutuin sa freezer at namili ako kung ano. Tapos sabi ni amo, pasensya na kasi nga yung asawa niya ay sinilid pala sa freezer. So, ito ang ginawa ko. Sabi ko, don't worry mama, bababaran ko na lang siya ng mainit na tubig. So, sabi pala ni among babae, unahin ko na lang daw plansyahin yung kanyang 5 bestida sa taas, yung mga dress niya. So, ang naisip ko na lang gawin guys, dahil nakita ko po yung mga sagin at hindi na naman nasa magandang kondisyon. So, sabi ko, gawin ko na lang siyang banana cake na may kakao. So, para magustuhan ng mga anak niya. So, kesa naman itapon na naman nila may guys. So, ito, niluto ko na lang. Gawin na lang nating banana cake na may kakao para mas masarap siya. Masarap yung lasa. Nalang talaga may angel kasi si May Diary ay marunong din mag-bake ng cake at gumawa ng mga sweet. Pinapatunaw po natin yung yelo doon sa manok at saka doon sa steak. So, gawa na lang tayo ng ibang gawain katulad nitong gumagawa po ako nagbibake po ako ng cake. Angel, yung nga po palang niluto ko kahapon na meatballs, spaghetti meatballs. So, pagdating ko dito kanina, nag-check agad ako sa rep kung ano ba yung lulutuin or kung ano yung mga leftover food sa rep. Kaya lang guys, grabe, ubos na ubos po nila yung meatballs spaghetti guys. So, ubos po talaga nila at wala man lang ako nakitang leftover food. So, ang nakita ko lang po doon sa loob ng rep ay yung soup, yung chorba. May tira pa pong chorba. So, therefore, I conclude guys na ipapaulit na naman yan nila amo. Maraming salamat pala guys sa mga nag-suggest na kailangan ko raw gumawa na ako ng menu for the week, for the whole weekend. So, gagawin ko po yan dahil meron na naman na tayong nabuo na mga menu. So, isusulat ko po yan para at least hindi na ako mahirapan kapag nagsabi na naman si amo na ikaw nang bahalang mag-isip, Rona. Guys, masaya ako sa aking ginagawa kasi nga mahilig po ako mag-bake ng cake. So, kaya lang guys, itong niluto kong ito ay parang kulang sa tubig. Tingnan nyo guys, nalimutan ko po talagang lagyan niya ng tubig. Kasi ang nailagay ko lang yata dyan ay yung gatas at saka yung isang gatas. Ewan ko kung anong kakalabasan na itong ating unang cake na binik dito sa bahay nila amo. Itsura pa lang guys, looks delicious na. Pero tinikman ko po yan guys, sobra po ang sarap. Hindi ko siya dinamihan ng asukal kasi nga po sila amo, healthy living yan. Ayaw nila ng sobrang sweet. So, hindi ko siya nilagyan ng maraming sugar. Alam niyo ba may angel dito sa bahay nila amo, hindi po sila nagkakape. Ang iniinom po nila sa umaga ay tea.
green tea. So meron din naman po silang coffee maker dito. Siguro sila sir o sila among babae ang nagko-coffee dito, pero minsanan lang talaga ako makapaghugas ng ng pinagkapihan nila, at as in yung sobrang liliit na kapihan. Yung mga anak niya at yung dalaga niya hindi yung nagkakape. Nagtitilang sila, as in healthy living talaga sila. Yung kanyang anak na babae nga po nag-gym na sa age niyang bata pa. So may Angel, baka pwede naman mag-request kayo dyan ng pwede nating i-bake nating cake sa kanila. Yung madali lang pero masarap. So comment down below may Angel para naman makagawa tayo ng panibagong cake. So ito naman guys, at nandito na po ako sa steak. So kasi dati guys, doon sa dati kong napag-part-time so pinakain po nila ako at nagluto sila ng steak at natikman ko siya. So yung texture niya at yung lasa niya ay grabe, sobrang nagustuhan ko. Tapos yung itsura niya guys, hindi naman siya ganun kaganda, hindi ganun pang restaurant, pero nung tinikman ko siya, sobrang sarap. So syempre dahil ako ay isang nagluluto, alam ko na agad ang mga ingredients nun, tiking ko pa lang. So ganito guys ang ginawa ko. So my own version ng steak. Yan, panoorin nyo na lang po yan. Yung nilagay ko doon sa karne na kanina ay yung po ay bawang. Tapos meron yung akong ginayat na sibuyas dyan na medyo mga pang square ang halo, at tas nilagyan ko siya ng tomato sauce. Tapos syempre yung mga panamian na rin, asin, paminta. So ito na nga pala ang ating cake guys. So habang nag-aantay tayo ng init ng oven, so ito na ang cake guys. Try na natin siyang gayatin. Tingnan natin. Tingnan nyo yung peanut. Yung nga palang nilagay ko sa cake guys ay yun, yung peanut. Yung bang tawag doon? Yung kasoy. Cashew nut ba yun? Basta kasoy yung nilagay ko doon. Yung nilagay ko sa ibabaw ng cake guys. Bumaba po kanina yung isang anak ni among lalaki. So sabi niya, wow, it's a cake, Rona. I said, yes, I bake a cake but I'm not sure if it's really delicious because this is the first time I make the cake. So syempre Englishan tayo kasi English speaking sila So sabi niya, don't worry Rona, I think it's very delicious. Sabi niya, siyempre pang lang yun nung bata. Pero syempre guys, as a cook, alam ko agad kapag medyo sablay ang luto. So ito na nga pala guys ang gumawa rin pala ako ng mashed potato para may partner sila sa adobo at saka doon sa steak. So yan. Alam nyo na yan na niluto ko na yung mashed potato, 'di ba? So alam nyo, madali lang naman yan. Basta sabi ko sa inyo, don't forget to put a little bit milk, tapos lagyan nyo siya ng bawang, initin nyo ng kaunti, tapos lagyan nyo ng butter. Tapos syempre pag maglalagay ka na doon sa sa potato, kailangan mong salain para hindi pumasok yung bawang. Tapos i-mash mo lang siya ng i-mash. So ito na nga pala guys ang ating famous adobo. Ay nako, sobrang sarap. So ito na, natapos na ang aking plating. So ito na guys, at natapos na siguro mga 1 oras ko po yung niluto sa oven at 200 degrees po Tapos yung apoy po ay sa taas at sa baba. So kailangan muna ay takluban mo muna maigi ng teflon. Ano ba teflon ba ang tawag doon? Takluban mo muna siya para maluto yung buong steak natin, and then saka mo siya tanggalin yung takip kapag na siya, kapag tingin mong okay na siya. Tapos lagyan mo lagi siya ng time guys. Importante yung orasan sa pagluluto po sa oven. So yun guys, mag-plating na tayo dito sa adobo at lagyan natin siya ng kaunting decoration, ng kaunting arts, mga ka-artihan. Para at least naman maganda po siyang tingnan. Pero as usual, wala naman tayong parsley. Kaya ito na lang, spring onion po ang ginamit ni May Diary. Natikman ko guys yung adobo. Syempre yung sabaw lang, blend na blend niya yung kaunting alat at kaunting manamis-namis. Kasi yung toyo pong ginamit ko dyan, ayun yung parang pang Vietnamese. O hindi pala, parang pang Vietnamese talaga yung toyo na yan. So tomorrow guys, bago ako pumasok, mamimili tayo ng mga kailangan natin. Gagawa ako ng lumpia at saka pansit siguro tomorrow. So ayan na guys, diyan ko lahat nilalagay yung mga lutong pagkain. Yan, sa ibabaw na yan, tas tinatakpan ko para syempre habang naglilinis ako dito sa kusina mamaya, hindi natin siya malagyan ng dumi. Kailangan malinis ang pagkain hinain natin sa ating amo. So yun guys, tapos na ang aking trabaho at lilinisin ko lang yan guys. Tapos after ng paglinis ko sa kusina guys, ay ako naman ay pupunta na sa taas para mamlansya nung 5 pirasong dress ni amo. So yan guys, pumunta na tayo sa ating attic. Sa attic po ako na mamlansya guys. So yun guys, maraming salamat sa panunood.